Hi! Good morning! Welcome sa RN Diary. Ito na nga ang pangatlong araw namin dito sa May Sapa. At ang huling itinerary nga namin ay papuntang Fansipan. Pero bago yan, sulitin nga muna natin itong libreng paalmusal sa Lado. Yes, opo, libre nga ito sa Lado. Kasama na kasi to sa package na binayaran namin. At kasama rin dyan na mag-aalmusal ka sa ganyang kagandang view. Syempre, mawawala ba naman to sa almusal? Tingnan mo nga. Sa huling gala namin na to ay tiyak na masusulit ang aming mga camera. Pero bago kami umalis, appreciation post muna dyan sa aming pinag-istayan. Thank you talaga sa Lado. Sulit na sulit yung naging booking namin dyan. Going back nga sa topic, papunta na kami dyan sa Sapa Station. Naalala nyo ba yung maliit na train na kulay pula na isa sa mga nagpasikat dito sa Sapa, Vietnam? Oo, yun nga. Yung nakikita nyo sa mga laging pa-intro pag may pumupunta sa Sapa, Vietnam. Yun ang sasakyan natin papuntang Fansipan. At dahil nga nakapag-book na kami sa Klook ng ticket namin papunta doon, ay hindi na kami huminto doon sa may ticketing. Nasa amin na ang QR code at papakita na lang namin sa entrance. I highly recommend na mag-book na lang din kayo sa Klook. Ipapost ko dyan kung ano yung kinuha naming package. So mula dyan sa may Sapa Station, sasakay kami dyan sa sikat na pulang train na yan. Naabutan na kasi namin yung first batch at napakadami nang nakasakay. Kaya nag-antay na lang kami dyan at nag-antay na lang kami ng next trip. Akala ko ako lang ang excited, pero tingnan nyo, may napakaway pa nga. Hi, kuya. Isipin nyo ng mga panahon na yan, maulan pa yan eh. Pero napakadami pa ring turistang pumupunta talaga dito sa Sapa. Di mo din talaga masisisi ang mga bakasyonista na to. Ang Sapa, Vietnam ay isa sa mga pinakasulit na puntahan. Dahil ang gala na ito ay guaranteed ko na budget friendly. At di talaga bubutasin ang bulsa mo. Sulit sa pa-view, sa pagkain, at very accommodating na mga tao dito, promise. Uy, may patip nga pala ako sa inyo. Lagi kayong sa left side uupo para makita nyo yung ganyang kagandang view. Okay, oras na para bumaba. Mula Sapa Station, sasakay ka ng monorail at bababa ka dyan sa Monghua Station. Oo, feel ko yung struggle. Kaya ilalagay ko na dyan yung mga tip kung papunta ka dito sa May Sapa, Fansipan, para maging madali at enjoyable naman din sa inyo pagka pumunta kayo dito. Dyan nga sa Monghua Station ay tiyak na malolobat ang mga cellphone at cameras nyo. Kaya naman kung ako sa inyo, lagi kayong magdala ng power bank o extra battery. At humata ka na din ng kaibigan mo na talaga namang subok mo na pagka kumukuha ng pictures. Dahil gamit ko talaga ang asawa ko sa pag-picture sa akin dyan. Dito ko nga din na-discover na maganda din pala siyang magkuha ng pictures. Kung kayo naman ay ganadong-ganado sa paglalakad, kung ako sa inyo ay lakarin nyo na lang papunta dun sa may taas. Pero kung may kasama kayong senior, meron ding sakayan na tram papaakyat. Lahat yun ay makikita nyo dun sa may Klook kung ano yung mga packages na ino-offer nila. Ang package kasi na kinuha namin ay yung may round trip na monorail, round trip na cable car paakyat sa Fansipan, at one-way rail transfer paakyat dun sa Fansipan Peak. Uulitin ko, paalala lang, kung may kasama kayong mga senior at mga bata, ay highly suggest na i-avail nyo yung round trip sa lahat ng sasakyan. Mapa monorail, cable car ride, saka yung peak rail. Maiintindihan nyo kung bakit ko talaga sinasuggest to. Diyan sa dinadaanan namin na yan, madami ding mga ganap. Gaya ng sabi ko sa last video ko, very proud ang mga taga Sapa, Vietnam, dahil pinakikilala talaga nila ang kulturang nakagisna nila. Meron nga palang mga mapa na pinamimigay doon sa may Sapa Station. Pwede mo rin magamit yon kung medyo naliligaw ka na dyan. Kung ikaw pala ay nagbabalak mag-Sapa, Vietnam, base sa mga chika at sabi-sabi, March to May ang pinakamagandang punta dito. Kasi ngayon kung mapapansin mo, mas madami yung ulap na nakita mo kaysa dun sa mga bundok. Gayun pa man, maganda pa rin naman kahit ganitong mga panahon. At sa pag-akyat dito ay magsuot ka ng pinaka-komportabling damit na pwede mong maisuot. Mag non-slip rubber shoes ka din ha. At huwag na huwag kang magpapalda ineng. Ay siya, ikaw rin. Sinasabi ko sa iyo. Nasa 3.143 meters na taas na nga kami. Ay siya nga pala, kung ikay may sakit sa puso o asthmatic ka, high blood o may mga fear of heights, abay questionin mo muna ang sarili mo kung kaya mong umakyat dyan ha. Gentle reminder laang naman. Kahit nga yung mga mapabuntis at may history ng epilepsy ay huwag talagang magbabaka sakali. Pero kung wari inandyaan ka na nga, may mga hotline nga din sila na pwede nyong tawagan. Ipapost ko dyan yung hotline at health department na pwede nyong kontakin. At ayun na nga, kotang-kota na nga ako sa pagpapapicture ko dyan. Tingnan mo naman nga at pumuposturo pa, akala mo naman talaga photographer. Abay syempre, bilang ganti, ako naman din, kukuhanan din kita. Ayan, naka na para naman talagang, ay.
Makapananghali na nga niyaan. At nung mga oras na yan ay nakakaramdam na nga talaga ako ng gutom. Kain naman nga sa package na nakuha namin sa club. May pa-free buffet lunch nga ito. At yan ay hinahanap nga namin na nagkandaligaw-lagaw pa kami. Ang serving time nga pala ay mula 11 a.m. hanggang 3 p.m. Kaya ang pinakamainam na alis talaga ay alas 8 ng umaga mula Sapa Station. Saktong-sakto yung dating namin dyan at kainan na. Samot-saring pagkain nga ang aming natikman dyan. Sarap. At ayun na nga, tara na kaya. Ang sunod naman ay sasakay naman tayo ng cable car. Teka, puputulin muna kita. Kita na lang tayo sa part 7.2 ha. Follow, share, and subscribe.